Sino yun? Parang si Mima yun ah. Oo nga. Andito ako! Mimay, andito ka rin? Oo, naliligo pala kayo ng dagat? Ay hindi, natutulog. Siyempre, naliligo kami ng dagat? Oo nga. Sana all, pinayagang maligo ng dagat. Ha? Anong pinayagan? Eh, hindi naman ito nagpaalam sa Scarlett sa mami niya na maligo siya ng dagat. Alexa, huwag kang maingay. Baka isusubo ako ni Mimay sa mami ko. Ah, hala, hindi pala kayo nagpaalam. Isusumbong ko kayo sa mami nyo. Ayan, di ba sabi ko siya huwag kang maingay? Ayan tuloy, isusubo ako ni Mimay sa mami ko. Oh, Mimay, huwag mo na kaming isumbong. Halika na, sabay na tayong maligo. Ayoko nga, hindi ako marunong lumangoy. Isusumbong ko na lang kayo. Ay, wag! Huwag kang magsumbong, Mimay. Oo nga ka talaga, Mimay. Kumanta kayo. Lagot talaga lahat tayo nito. Anong lahat? Ikaw lang. Nagpaalam kaya kami dalawa ni Alexa sa mama namin na maligo ng dagat. Ikaw lang malalagot. Tara nga, Alexa. Umalis na tayo. Baka papagalitan pa tayo ng mama niya. Oo nga, tara. Alexa! Bete, wag niyo akong ewan dito. Tama lang, Alexa, na umalis na tayo dun sa dagat. Baka madamay pa tayo kapag nagagalit yung mama ni Alex Scarlett. Saan kayo pupunta, Betty tsaka Alexa? Ha? Paano ka napunta dito? Scarlett, naligo ka lang doon. Ang bilis mo naman pumunta. Oo nga. Ha? Anong naligo? Hindi ako naligo. Ha? Niloloko mo ba kami? Itingnan mo nga yung damit mo, oh. Basa! Oo nga. Ano ba kayo? Ligpet ko lang si Mimay. Tapos kayo nang isusunod ko! Ha? Alexa, bakit nag-iba ang mukha ni Scarlett? Oo nga, nakakatakot. Sino ka ba? Oo nga, sino ka? Asa si Scarlett? Hindi na kayo makakatakas! Hindi na kayo makakahingan yan! Papatayin ko kayo! Okay lang, kahit ako lang maligo dito. Andun pa naman si mami sa trabaho niya. Anak! Mami! Mami! Sorry! Hindi po ako nagpaalam sa inyo na maligo ako ng dagat. Huwag niyo ba akong paluin, Mami? Ano ka ba, anak? Hindi ako galit. Gusto ko nga kitang ayain maligo ng dagat eh. Tara, doon tayo sa malalim. Ha? Talaga, Mami? Oo, anak. Kaya tara na. Sige po, Nay! Mami! Mami! Nasaan ka, Mami? Nawala si Mami! 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 Anong gagawin ko? Nawawala si Mami! Baka nalulunod na yun! Hanapin ko sa ilalim! Mami! Nawawala si Mami! Nawawala si Mami sa ilalim! Dito lang ako. Mami! Ito na ang katapusan mo. Ay, Diyos ko! Anong ginagawa dyan ng batang yan? Di ba bawal dyan magtambay? Ikaw ang bata ka, huwag kang gumaya doon, no? Baka mahulog ka dyan. Naku, lagot ka, baka maanod ka ng ilog. Sige na, tara na, kakain na tayo. Mamaya ng laro, pagkatapos kumain. Sige po, Nay! Aray! Ang sakit-sakit ng kamay ko! Si nanay kasi nagtambling-tambling pa! Betty! Betty! Nagulat naman ako sa'yo!
Tara, Scarlett! Laro tayo! Talaga? O sige, kayo na pa kita hinihintay. Sige, maglaro tayo ng tagu-taguan. Ako yung taya, ikaw ang magtatago. Talaga? Ikaw ang taya? O sige. O sige, maglaro na tayo. Magbibilang na ako ng 10. Tatago ka na. 1, 2. Wait lang, tumalikod ka muna. Bakit? Nakapikit naman ako. Basta, tumalikod ka habang nagbibilang, wala akong tiwala dyan. O, sige. Ito na, tatalikod na. 1, 2, 3. Takpan mo muna yung mukha mo. O sige, ito na. 4. 5. Saan ako magtatago? Ayun! Ito. Ayan! Dito ako magtatago. Sigurado ako hindi ako makikita dito ni Betty. Cardo? Cardo, anak, ano nangyayari sa'yo? Cardo! Nangyayari sa'yo, Cardo! Ano siya? Anak! Cardo! Anak! Cardo! Anak! Cardo! Gumising ka! Mare! Tama na! Hindi mo na siya anak! Isa na siyang zombie! Pinatay mo ang anak ko! Walang ilang! Tumigil ka na! Kung hindi ko siya pinatay, malamang nag-zombie ka na rin ngayon! Sino yun? Anak! Magna! Nawala yung anak ko! Hayaan mo na siya, Mare. Hindi mo na siya anak. Isa na siyang zombie immortality! Zombie immortality? Ano yun? Isa silang zombie na mahirap patayin. Kahit na baril mo na sila, babangon pa rin. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi mo na sila anak. Hindi mo na sila pamilya. Kalaban natin sila. Kailangan natin silang maubos. Kung hindi, magiging zombie din tayo! So paano natin silang mapapatay kung isa lang zombie immortality? Ang kailangan natin gawin para mamatay sila, dahil may ability sila na malakas sila tumakbo, kailangan natin sila targetin sa ulo para matsugi! Ay sus, napakadali lang pala! Magda, tulungan mo ako! Huwag ka gumalaw! Magda! Magda! Magda, tulungan mo ako! Magda! Bilisan mo, Magda! Huwag ka kasi gumalaw! Eto na! Ang takal-takal mo, Magda! Muntik na ako maging zombie! Paano ko naman mababaril yung zombie? Ang galaw-galaw mo! Baka ikaw mo yung matamaan! Sige na! Tumayo ka na dyan! Baka makagat ka pa dyan! Barilin mo yan, Magda! Nakakainis yan! Muntik na ako maging zombie dahil dyan! Bilisan mo! Barilin mo na! Magatay ka! Nako! Barilin mo! Iulo mo! Bilisan mo, Magda! Tingnan mo! Babago na siya! Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! Barilin mo na yan! Ito na! Ayan! Patay na si Magda! Paalam mo na! Paalam ako, Magda! Sisiguraduhin ko yung patay na pa siya! Tara na, Magda! O sige, tara na! Sino na naman sila? Hindi ko alam! Takbo! Dito, Mare! Dito tayo tatago! Tingnan mo, Dora. Binili na ako ni Mami ng jelly snake. Wow! Mukhang masarap yan, Tupper! Masarap talaga to kasi binili to ni Mami sa abroad. Tsaka sabi ni Mami, mamahalin daw to.
Sabi ni Mami, $10 daw to bawat isa. Wow, ang mahal naman yan. Topper, pwede ako pahingi kahit unti lang? O sige, basta unti lang ha. Eta. Talaga, Topper? Sige, sige, sige. Hala, Dora, wag mo ubusin. Sabi mo unti lang. Wait lang, hindi pa ako tapos, Topper. Hala. Ito! Sabi mo unti lang. Bakit unti na lang yung iniwan mo? Sorry, Topper. Ang sarap-sarap kasi kaya hindi ko mapigilan kumain. Isusumbong kita kay Mami. Ang mahal-mahal pa naman ito. Huwag, Topper. Mapapagalitan ako. Isusumbong talaga kita na inubos mo yung jelly steak ka. Mami! Lagot na ako nito. Anong gagawin ko? Makalis na nga. Mami! Ano yan, Super? Tingnan mo yung jelly steak ko. Bakit anong nangyari dyan? Inubos ni Dora. Ano? Sabi ko, unti lang yung kakainin niya kasi nangingi siya sa akin. Tapos, inubos niya. Saan si Dora? Andun ba? Pumunta yan sa akin. Mamahalin pagkain pa naman yan. Tatapel, punta na si Dora ngayon. Tara! She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. Ayaw mo, Mami, ah! Hoy! Hoy, bata! Bakit mo makinain ang pagkain ng anak ko? Hindi ko naman po inubos yung pagkain nito, Per. Anong hindi? Tingnan mo nga, oh! Wala lang laman! Ha? Wala na laman? Tingnan niyo po, may laman pa. Anong laman? Tingnan mo nga, oh! Paubos na! Alam mo ba ang mamahalin to? Bayaran mo yan! Isusumbong kita kay Mami. Ikaw pa yung may gana magsumbong? Ipapakulong kita kasama yung nanay mo! Ipapakulong? Isusumbong talaga kita kay Mami. Mami! Kakainin ko kayong dalawa! Wow! Ang cute naman naging zombie ni Mama! Kuya! Baka makagat tayo ni Mama! Ayoko maging zombie! Huwag ka matakot kay Mama Bunso! Zombie lang siya! Kunin mo yung baril natin doon! Babarilin natin siya, dali! Sige, sige, Kuya! Kuya! Ito na po yung baril! Okay na! Sige ma, huwag ka na lumapit! Babarilin kita! Huwag ka matakot, Bunso! Dito ka na sa likod ko! Kuya! Barilin mo na si Mama! Nakakatakot siya! Oo na, ito na! Gantay ka! Mama! Babarilin na kita! Pasensya na, Ma! Ganun na lang ba yun, anak? Matapos ko yung pinakain, pinag-aral, tapos babarilin nyo na lang ako? Sige, barilin nyo na lang ako. Go ahead, shoot me! Sorry, Ma! Hindi na kita babarilin! Mama! Kuya! Bunso! Kunin mo yung baril! Barilin mo siya! Catch! Buta! Ano bang iniisip mo? Barilin mo na siya! Ito na, Kuya! 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 Okay ka lang ba? Kuya! Kuya! Ayoko bang maging zombie! Excited ako magbabos-babos! Tubig lang ata yung laman, hindi kasi bumubula eh. Hindi kaya cardio. Tubig! Tubig eh, na-edit ka lang. Alexa, alam niyo na ba yung balita? Balita? Anong balita? May kumakalat na daw na zombie dito sa lugar natin! Ha? No, zombie? Hindi naman yata yan totoo. Sa TV lang naman yung nakikita. Anong hindi totoo?
Yung kapitbahay nga natin na si Tupper, naging zombie na! Ano? Totoo ba yan? Teka, sino yun? Parang si Tupper at Betty ba yun? Parang sila nga. Teka lang, bakit hindi sa umaalis sa tinatayuan nila? Tara, puntahan na lang natin sila. Kung totoo bang zombie ba? Wag! Wag natin sila puntahan! Mga zombie lang ako, baka makagat tayo! Ano? Totoo ba yun talaga, Alexa? Oo, baka maging zombie tayo pag makagat tayo! Wag! Ano na? Nagugutom na ako! Antayin lang natin na lumapit sila para makakain tayo. O sige, sige! Parang gumagalaw na sila, Alexa Cardo. Oo nga. Paggabi na kasi. Anong gagawin natin? Umuwi mo tayo. Tingnan mo mga nila! Mga zombie lang! Tara na, umuwi na tayo! Tara! Umangat na tayo, tara! Akala nila siguro makakatakas sila. Oo nga. Sundan natin sila. Hindi sila makakatakas sa amoy natin. Tara na! Habang naglalakad si Tupper sa kalye, hawak ang tiyan niyang kumakalam, may nakita siyang isang basurahan. Agad niya itong pinuntahan. Nagsimulang maghukay si Tupper sa basurahan. Nagbabaka sakaling may tirang pagkain, kahit sirang tinapay, kahit tirang kanin. Basta may ipaglaman lang sa kumakalam na tiyan. Minsan, iniisip ko, bakit ganito ang buhay? Habang ang iba'y nagrereklamo sa ulam nilang paulit-ulit. Ako'y masaya na kahit anong mahuhugot ko sa basurahan. At agad niyang kinuha ang tinapay. Tatanggalin ang dumi at kakainin ito ng dahan-dahan na para bang isang mahalagang pagkain para sa kanya. Ang iba, tinatapon ng pagkain. Pero para sa katulad kong wala, bawat butil ng kanin, bawat piraso ng tinapay ay isang biyaya na hindi ko hahayaang masayang. Kita mo naman, sa mukha ni Tupper, gutom na gutom. Hindi mo aakalain na ilang araw na pala siyang gutom. Tuwang-tuwa si Tupper nang nakakain na siya ng isang pirasong tinapay. Pero para sa kanya, hindi ito basta tinapay. Isa itong pag-asa na bukas baka hindi niya na kailangang halukayin ang basura para mabuhay. Ayan, nabusog din ako sa kinaan kong tinapay. Kaya naman, sa sobrang busog ni Tupper, nagpahinga muna siya sa gilid ng bahay ng mayaman. Hoy bata! Dito ka naman nagtatambay? Hindi nagtambayan dito! Lumayas ka dito! Pasensya na po, sandali lang po. Wala akong pakialam! Layas! Layas! Aray! Wag ka na ulit babalik dito, pulube! Ang baho-baho mo! Walang awa siyang itinaboy ng mayamang lalaki. Para bang aso lang si Tupper sa paningin niya. Minsan iniisip ko, may halaga ba ako sa mundong to? Para bang kahit saan ako magpunta, lahat gusto itapon ako na parang basura. At lalayo na nga ang kawawang si Tupper. Habang nakaupo si Tupper sa gilid ng kalsada, pagod at gutom, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, mga nakaayos na pamilya, mga batang masaya at mga estudyanteng papasok pa lang sa paaralan. Ang bigat naman ito. Napansin niya ang isang batang may dalang bag. Malinis at maayos ang uniforme. Dahan-dahan lumapit si Tupper, parang nahuhumaling sa kasuotan ng bata, lalo na sa bitbit nitong bag. Ang ganda naman ng bag mo. Nag-aaral ka ba? Oo, papunta pa lang ako sa school. Excited na akong pumasok. Ngumiti si Tupper na may halong lungkot. Masaya ba yon? Oo, ang saya sa school. Ang daming laro, madaming kaibigan, tapos may masarap na pagkain. Ang saya siguro yung may recess, may baon, may upuan sa loob ng silid-aralan. Yung may guro ka nagtuturo at hindi yung gutom ang magtuturo sa'yo kung paanong mabuhay.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at mahina niyang hinawakan ang braso ng bata. Hindi niya napansin na madumi ang kanyang kamay. Iniwanan ng mabahagyang mansa ang puting uniforme ng bata. Ay, madumi! Diyos ko! Bakit minawakan ang anak ko? Napakadumi mo! Baka mahawa pa siya sa sakit mo! Mabilis na tinakpan ang kamay. Napayuko na lang si Tuper. Ah, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tingnan mo ang ginawa mong dumi sa damit niya! Alam mo ba kung magkano yan? Hindi mo kayang bayaran yan kahit maghirap ka pa sa buong buhay mo! Tara na, anak! Muling hinila ng ginang ang kanyang anak at lalayo na sila. Sa susunod ha, huwag mo nang kausapin ang mga ganyan na walang arating sa buhay ng isang palaboy! Tara na, anak! Tahimik lang si Tuper, nakatingin sa papalayong mag-ina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, madumi, puno ng alikabok at sugat. Hindi niya alam kung saang parte ng sarili siya dapat mahiya, sa pagiging marumi niya o sa katotohanang hindi siya kailanman naging katulad nila. Nanginginig ang labi niya, hindi na kayang pigilan ang pagbagsak ng luha. Iiyak na lang siya ng tahimik, tititig sa langit na parabang naghahanap ng sagot. Pero wala siyang natanggap kundi isang malamig na hangin. Nay, gising ka na po, Nay. Ay, oh anak, andyan ka na pala. Nakahanap ka ba ng pagkain? Opo, Nay. Nakahanap po ako ng pagkain sa basurahan. Hinugasan ko po ito. Dali, Nay, kain po tayo. Pasensya ka na, anak. Hindi kita may pagluto ng masarap na pagkain. Inay, okay lang po. Basta magkasama po tayo. Masarap na po lahat ng pagkain. Pasensya na talaga, anak. Hindi ako mayaman. Wala akong magagarang damit o masasarap na pagkain. Pero meron akong isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Isang inang mahal na mahal ako. At sa mundong puno ng panghuhusga, ito ang bagay na pinapahalagahan ko ng higit sa lahat. Kinaumagahan, tulog pa rin si Tuper sa gilid ng kalsada, habang ang mga sasakyang dumadaan ay walang pakialam. Isa-isang naglakad ang mga estudyante. May kanya-kanyang baon, may masayang kwentuhan, habang si Tuper, ni wala man ng panibagong damit o pantakip ng ginaw sa umaga. Habang natutulog si Tuper sa gilid ng kalsada, may biglang kumalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat at bumungad sa kanya ng isang batang babae, naka-uniforme. Parang nakita dati. Ikaw ba yung batang may magandang bag? Yung tinanungan ko dati kung masaya ba sa school? Oo nga, no? Ikaw pala yung batang lumapit sa akin dati? Yung nahawakan ako? Tapos, nagalit si Mama? Oo, ako nga yun. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi ko lang talaga mapigilan. Gusto ko lang naman sanang maramdaman yung mundo na meron ka. Okay lang yan! Di ko na rin sinabi kay Mama. Pero, lagi kitang naiisip simula noon. Bakit lumapit ka ngayon? Kasi, nakita kita ulit, natutulog ka pa rin sa kalsada. Wala ka bang bahay? Baka magkasakit ka niyan. Tapos, wala ka pang sapin, malamig pa naman. Ah, wala talaga akong bahay. Kahit saan-saan lang ako natutulog. Yung tinatawag naming bahay, gawa lang sa sako. Pinagpatong-patong lang namin sa tabi ng basurahan. Yung mama ko lang ang natutulog doon. Tapos ako, dito na lang para hindi na kami magsiksikan. Napayuko na lang ang bata, tahimik, at ilang sandali. Bata, sa'yo na lang to. Hindi ko na to kakainin. Kunin mo. Kasi mukhang hindi ka pa kumakain. Sige na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Salamat talaga, bata, ha? Alam mo ba, ilang taon na akong hindi nakakain ng ganito. Ang saya-saya ko ngayon. Kasi kahit ganito ako,
may mga tao pa rin gustong bigyan ako ng mga pagkain. Ano ka ba? Simula ngayon, kaibigan na tayo! Talaga? Kaibigan na tayo? Kaibigan na tayo! Hala, lagot! Late na ako sa school! Mauna na ako, bata! Kasi may pasok pa ako! Sige, bata! Alis na ako, ha! Sige, mag-ingat ka. Salamat sa pagkain, ha? Wow, ang sarap-sarap naman nito. Habang papalayo si Betty, bigla niyang naalala na nakalimutan pala niyang itanong kung ano ang pangalan ng batang pulubi. Ay! Nakalimutan ko palang itanong kung anong pangalan ng bata! Oy, bata! Ano yon? May nakalimutan ka ba? Hindi ko pala natatanong. Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Tuper. Tuper? Gusto mo laro tayo mamaya pag uwi ko sa school? Ha? Gusto mo makipaglaro sa akin? Bakit? Ayaw mo ba akong kalaro? Gustong gusto kita kalaro. Yun naman pala eh. Laro tayo mamaya, ha? O sige. Pero hindi ka ba natatakot sa akin? Tignan mo ako, oh. Ang dungis-dungis ko. Tapos, ang baho-baho ko pa. Hindi ka ba nang didiri? Hindi. Hindi naman ako nagbabase sa kung anong hitsura o amoy ng tao. Ang importante, magkaibigan naman tayo, di ba? Oo, magkaibigan tayo. Sige, Tuper. Pasok na ako sa school, ha? Hanggang sa muli, Tuper. Sige, Betty. Bye-bye. Salamat sa pagkain.